and trade that use harpoons, wires, plant, poison, traps, and lately, spear guns. So, sa padilaot and ngusaha, fish, ito daw po yung fish and marine food collecting. Yung people po, pinapractice nila yung marine food collecting, fish and shell gathering because sila po is parang ng badyaw kasama. Pero sama badyaw people or sea nomads. So sa dagat sila nakatira. It's consider mas expert sila sa paghahunting sa dagat. Ginagamit nila yung mga harpoons, wires, plant, poison or lason, basket traps, and lately spear guns. Lumi o traditional trading. The Jamamapon people also trade goods with Palawan natives and Borneo Chinese known as food quest lumi o sailing with their use winds, current, and food motorboat navigation. Early Jamamapon sailed the Palawan using lipa and sapit small ship for barter trade system with the animist pagans of Palawan o Palauan and Tagbanwa with their hand-woven clothes, brass gowns, bolos, and spear in exchange with rice and rattan to be traded with a Chinese. So, sa Jamamapon po is they using lipa and sapit, small ship, yun po ang tawag sa kanila, or barter sa atin, trade system. So, yung nakikipagpalitan sila sa Palauan and Tagbanwa ng mga hand-woven clothes o yung mga gawang damit. Tapos ini-exchange nila ito sa rice at saka sa rattan para ipag-barter din nila sa Chinese. So, ngayon talakayin po natin ang material culture ng Jamamapon. Ang material culture ng tribong Jamamapon ay nagre-reflect sa kanilang pamumuhay na nakabatay sa dagat at agrikultura na na-impluwensya ng mga Austronesian na kanilang pinagmulan. So, let's proceed po tayo sa luma o baong-baong. Ano nga ba ang luma o baong-baong? Ang luma ay hindi kasuotan kundi isa po itong tradisyonal na bahay ng mga Jamamapon. Isa po itong bahay na nakatayo sa mga tukod or angat na bahay na gawa sa mga material tulad ng kawayan at bubong na yari sa nipa o kugon. So, let's proceed po tayo sa baong-baong. Ang baong-baong naman ay isang tradisyonal na pantakip sa ulo o turban na isinusuot ng mga kalalakihan. Karaniwang tila po ito na maayos na binabalot sa ulo, lalo na po sa tuwing may mga mahalagang okasyon o seremonya. So, lipat naman po tayo sa mga kasuotan na meron ang mga Jamamapon. Ang meron po sila ay ang patadyong o tube skirt na makukulay. At isa po itong traditional na tila na isinusuot bilang palda or pantakip. Pantakip na sa katawan. Karaniwan ay may mga makukulay na pattern yung colorful tignan. Maaari rin pong gamitin bilang pambalot o pantakip sa ulo o sa katawan. Ang tudong naman po or head carves bilang bahagi sa kanilang pagiging Muslim na karaniwan nilang isinusuot yung pambalot sa ulo. Nagsusuot karaniwang nagsusuot po ng mga ganon. Ay, yung pantakip pala sa mismong ulo. Nagsusuot po ang mga kababaihan. So, yun, mga kababaihan, pantakip sa ulo. Lalo na sa mga formal o relihiyosong okasyon. So, nakikita po natin yan madalas kahit sa mga ibang Muslim. Meron din pong mga alahas na gaya po ng mga hikaw, kwintas, at saka mga bracelet
bracelet or tawagin nating porsilas na gawa po sa mga tanso o gawa sa mga silver. Minsan naman po ay may mga sila, alahas na antique na minanapan pa nila mula sa mga ninuno nila. So, let's proceed po tayo sa sino nga ba si Janet Hanapi at si Camaria Sabturani. So, si Janet Hanapi at Camaria Sabturani ay mga kilalang master waves mula sa Sofronio, Española, Palawan at mga tagapangalaga ng tradisyonal na sining ng pagtatahi ng tipo o banig na gawa sa dahon ng pangdan. Sila ay mula sa komunidad ng Jamamapun, isang katutubong grupo sa Palawan. Si Janet Hanapi at Camaria Sabturani ay kilalang nagtatag ng school ng SLT. Ang SLT naman ang SLT po na tinatawag ay School of Living Traditions noong 2011 na layuning ituro ang kanilang mga tradisyonal na pagbabahagi sa mga kabataang miyembro ng kanilang komunidad upang mapanatili ang kanilang mga kultura at mga nakasanayang pagbabahagi na paghahabi like mga nakasanayan. So yun. Noong 2012 pinarangalanan sila ng NCCA na tinatawag po ay National Commissions for Cultures and the Arts. So, bilang mga cultural masters ng Pilipinas, ang titulong ito ay binibigay sa mga individual na may kalakihang kontribusyon na sa pagpangangalagap at pagpapahalaga ng mga kultura o katutubo ng mga katutubong sining at kultura. So, yun. Noong 2013 ipinakita ni Janet Hanapi ang kanyang mga banig na yung mga gawa niyang banig, mga tahi niya. So, noong 38th International Arts and Crafts Festival sa Television Aviv, Israel, ang kanilang mga produkto ay nagbigay din sa mga kahusayan ng mga Pilipinong artisan sa isang pandaigdigang entablado sa So ang kanilang dedikasyon ay sumisikap sa mga kanilang kultura para hindi po mawala. So, ang kanilang dedikasyon at pagsusumikap ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mga kultura ng Jamamapun at pagpapalaganap ng kaalaman sa kanilang traditional na sining sa mga susunod na henerasyon. So, lipat naman po tayo sa mga kagamitan at mga sandatan nila. So, unahin po natin ang fishing tools. Ang fishing tools po, meron po silang spear o kung sa Tagalog naman po ay bangkaw. Ito po ay ginagamit sa panghuli ng isda sa mga mababaw na parte ng tubig tabang or tubig dagat. Sorry. Sa tubig dagat. Gawa po ito sa kahoy na may matulis na bagay na bakal sa dulo. So meron din po silang fish traps o tawagin nating bubo. Ang bubo naman po ay isang basket like fish traps na yari sa kawayan o ratan. Dinisign po ito para sa ng pagpasok ng isda, yung basket tapos matatrap doon yung isda. Para hindi na makalabas. Ang another tools po nila sa pag-fishing ay ang fish nets o lambat.
kung tawagin. Ito po ay karaniwang ginagamit ng mga mangingisda. So, yun po. And then, let's proceed po tayo sa sa farming tools. So, sa farming tools po, meron po silang wooden plows o kung sa tawagin arado. Ang arado naman po ay gawa sa matibay at lokal na kahoy. Tulad ng ipil-ipil or kung meron pong nara, yun po mas matibay po yun. Ang design po nito ay merong hawakan tapos isang matulis na bahagi sa dulo na ginagamit sa pagsibak ng lupa. Ang arado naman po ay ito po yung ng kadalasan na ginagamit ng mga magsasaka yung pag-aararo ng mga lupa. So yun po yun yung arado or wooden plows. And then meron din po silang like bulo. Isa pong matalim na itak na ginagamit sa pagputol ng mga sanga at pagbubungkal ng lupa. So yun, tapos ginagamit din po minsan sa pagdadamo. Meron din pong baskets para po sa mga like may harvest na mga gulay, ganon, doon po nila nilalagay yung mga gulay sa baskets. Yun po yung mga kagamitan sa sa pagsasaka or farming tools. Yun, so